Good afternoon sa inyo lahat. Ako mayroon sa inyo ipapakita para lang ninyo malaman kung ano ang pinag-aralan ko sa paggawa ng mga tinatahi ko. Kaya ito ngayon, ipakita ko sa inyo para lang mayroon kayo idea. Kaya ito, intindihin nyo, lalo na doon sa hindi pa nakakabili ng katalog, kailangan malaman nyo ito. I-explain ko muna para sa lahat na ito. Kaya intindihin nyo yung mga makikita nyo at i-explain ko sa inyo lahat. Sige ha, ito. Dito, ito ay ang katalog. Ito yung pinag-aralan ko. Ito yung mga paano ang pagsukat. Ito siya. Diba sabi ko, pag nagtatahi ako ng pantalon o kaya short, ito ang ginagawa ko sa pagsukat ng punyo. Diba? Ayan siya. Diba? Nakaupo. Tapos sa damit, kung aanuhan nyo, ito na yung pagsukat. Yan ang susukatan mo. Kaya, dapat pag-aralan ninyo yan. Itong pangalawang guhit, yun ang bus point to point na yan. Sa may didi yan. Tapos ito, sukat hanggang sa mula dito hanggang dito sa baba ng didi. Ito naman yung sa shoulder. Kailangan ang pagsukat niyan kagaya nito, shoulder. Yan na yan. Kaya dapat ito ang susukatan nyo, shoulder. Tapos yung pagitan ito hindi ko na ito sinusukatan kasi ang sinusukat ko diretso na sa bust. Bust na ang aking sukat. Tapos kinakat ko na lang yung kung ano. Pwede rin gayahin nyo na ito para maganda. Ganon din dito sa harap. Ayan ang harap po. Tapos sa likod, ito na yung likod. Magsukat niyan mula sa batok kung hanggang dito sa kung ano ang haba na gusto. Mini ba, midi, or mixi. Ito ay, tapos ito naman mula sa batok hanggang sa haba ng bewang niya. Kaya kailangan pag nagsukat ka ng tao, lagyan mo siyang tali sa bewang. Kung saan yung bewang niya. Klaro. Tapos ito, ayan na yung sukat. Hips na, waistline, hips 1, hips 2. Yan ang hips 2, hips 1, tapos waistline. Yan ang mga importanteng sukat. Tapos, ito naman sa harap, kung long sleeve ay may sleeve, armhole muna, bago ito yung sa laki ng braso niya. Tapos, kung long sleeve, susukatan mo rin ang wrist niya dito. Yan. Yun ang mga sukat. Kailangan ito ninyo malaman. Kasi, ito talaga ang pinag-aralan ko. Hindi ko man yan naintindihan ng mga sulat ng mga Japanese, pero inintindi ko na lang siya. Diba? Sana maintindihan din ninyo. Pag nakabili kayo ng katalog, madali na kasi mayroon talaga siyang sukat na ganyan. Ngayon lang, meron sa akin nagtanong kung paano daw ang pagsukat ng pantalon na degarter. Ito yung aking i-explain sa inyo na pagtahi ng pantalon. Ayan yung pattern niya. Yung bewang,
Di ba sabi ko sa inyo, ang likod lagi ay malalim. Ito yung sinusukatan ng seat, yung nakaupo ito. Tapos ito naman yung harap, hindi masyado nakaliko. Kasi maganda ang hubog niyan na mas malaki yung likod kasi siyempre malaki yung puwet, may taba yung puwet. Dito naman sa harap, dito na ganyan lang. Kaya yan dapat ang pag-aralan nyo. Sa short naman, kung disipir ang short mo, pwede na yan. Dito na puputulin mo na lang yan. Uso naman ngayon yung pantalon na maluluwag, yan ang cut niya. Kaya lang, kukurtihan mo talaga yung sa puwet. Kaya yung ibang pantalon, ang unang na sisira, yung dito sa bandang punjo. Kasi nga, kulang sa korte. Yun ang diferensya. Kung halimbawa naman ay garterize ang gusto mo, ito dito, diretso na yan. Bali, diretso yan siya. Wala siyang korte na ganyan at wala siyang tax. Yan ang sinasabi kong tax. Diretso yan para makabitan siya ng garter. Ganon din dito sa harap. Walang korte yan. Mas lalakihan mo yung bewang. At saka kaunti i-adjust mo. I-adjust mo dito para sa garter. Yan. Puputulin mo lang yung ganyan. Yan ang sa pantalon. Kailangan malaman din ninyo yung mga pagtahi. Katulad nito. Yan. Siguro, malaking babae, malaki ang puwet, ito. Dalawa ang tuck sa likod. May korte na rin dito sa harap. Zipper kasi yan. Ayan yung zipper. Kaya, ito lang ang pinakikita ko sa inyo kasi nga, retire na ako dyan sa pananahi ng mga damit. Tapos, pag nakabili kayo ng catalog, itong mga pattern na to, nandito yan lahat. Nandito yan siya lahat. Ayan, dyan kayo mamimili kung alin ang inyong gustong tahiin. Kasi yan ay pinagdaanan ko na yung mga yan. Ayan mamimili ka lang kung alin dyan. Makikita mo naman kung alin ang pattern nito nandoon sa mga pattern din na cut. Hahanapin mo siya sa ganito. Makikita mo yan kung paano makikita mo siya kung saan mo siya hanapin. Halimbawa, ito ang gusto mo. Hahanapin mo siya doon sa pattern niya. Ayan, 228. Doon mo siya hahanapin sa mga pattern. Dito yun. Dito na yun siya. O, ganon din yung mga blouse. Ayan, yung mga blouse na ganyan. Hahanapin mo rin siya doon sa number niya. Ayan. 114. Doon mo rin siya hahanapin. Kaya napakaganda ng itong mga ganitong catalog. Matutunan mo yan. Ito kasi mga luma ko. Wala naman kasi kayong makikita na bagong style ng catalog, yung mga panibago ngayon. Dito ka na lang mamimili, mag-a-adjust ka na lang. Halimbawa, gusto ng customer mo ay ganitong yari na pang-opisina, dito ka magpipili. Kung ano ang gusto niya, mahaba ba, dito na. O kaya yung palda o maiksi, pwede mo naman iksian yan, yung ganong style. Dito lang, mag-a-adjust ka lang dito. Kaya, ito namang mga tabas na to, pabalik-balik lang. Kaya, ayan, marami din, maanuhan din ninyo yan. Ikayo na ang pwede halimbawa, ito ang gusto. Tapos sabi niya, gusto niya yung maiksi lang. O kaya ganun. Pwede kayo mag-adjust. Yung mga collar na ganito, nandoon din kung paano ang pag-cut, paano ang cut ng manggas, o ganun.
Diba? Ito lang ang aking pinag-aralan noon. Yan siya. Pinagdaanan ko na yan. Marami akong katalog. Aywan ko kung bakit na tinuyo ako noon binasura ko. Marami akong katalog. Maigi nga at mayroon pang natirang dalawa. Ngayon nawawala na naman yung isa. Kaya ito, yan. Bumabalik-balik lang naman yung mga tabas na yan. I-adjust mo na lang kung gusto mong iksian, gusto mong mga ganyan, diba? Ang gaganda. Marami kang makikitang magaganda. Ito ay hindi mo sasabihin, ay pangit naman yan kasi luma. Hindi. Pabalik-balik lang ang tabas ng pagtahi. Kaya kagaya nitong sa mga bata, ayan. May pattern na yan. Ayan siya. Paano ang pagkat nung ganoong yari? Ito siya. Kaya, hindi maghihinayang kayo sa 150 na catalog. Yan. Pambata. Yung mahilig ng mga baby. Sa mga baby, ayan na. Makikita nyo kung paano ang cut. Susukatan nyo muna syempre ang inyong anak. Kahit yung magpapatahi sa inyo, pag sinabi, yan, sukatan nyo na. Yan. Alam nyo na, di ba, una kanina, atin na yan. Kung ganyan ang gusto, nandito rin yung, niya, Yan. Bakit ganyan? Kasi sharing siya, Ito yung katawan. Ito naman ay tuhog lang yung sa liig. Tapos, kaya ito malaki dahil isi-share mo yan dyan, sharing siya. Ganong kalabasan na. Diba? Napakadali lang, matututo kayo, basta intindihin nyo lang ang mga nakasulat dyan, kahit hindi nyo alam magbasa niyan. Hindi na kailangan, basta intindihin nyo. Ayan, may pattern na siya. Kaya, maghanap kayo ng katalog. Kasi ako dito sa damit, retire na talaga ako dyan. Hindi na ako nagtatahi. Magtatahi ako pa minsan sa mga apo ko na lang paggagamitin na sa school. Yan. Ito mga panlalaki. Yan, kung paano. Madali lang. Kaya yan, pag-aralan nyo yan. Yan. Kaya, dito, matututo talaga kayo. Kasi, sa inyo naman maya-maya, tignan nyo, yung polo na may hood. Ayan, ang pagkat ng hood. Mga hoodie na jacket, ganun. Yan. Tapos, kakabit mo na lang yan. Siyempre, may misurin mo yan doon sa pagkat mo ng liig. Ito na yon. Tapos, ito naman yung sa manggas. Diba, sabi ko nga sa inyo, mas maganda ang may korte kasi maganda ang hubog. Yan. Ganyan ako mag-cut ng Hindi kagaya nung iba na tuwid lang, pabilog lang ng ganun. Lalo na sa polo kasi ganun talaga ang cut ng polo. Ayan Ayan yung sa polo Konti lang ang binawas dito sa may harap yan. Ito yung sa likod. Ganun lang sila pag polo. Hindi kagaya ng mga ganyan na malalim, masyadong mataas ito. Diba? Kaya ayan, dapat pag-aralan ninyo yan. Hood. May hood siya. Hoodie yan. Hoodie na jacket na wala siyang sleeve. Ang tawag niya? Sleeveless na hood. Yan. Makikita ninyo yan. Ito, garterized na tokong na pambata. Ayan, makikita nyo. Ayan din yung kanyang pattern. Basta tignan nyo na lang yung pag-cut. Ayan, pag-cut. Diba pag garterize kasi tuwid na ito, tuwid. Tuwid na siya. Diba? Siyempre pag, natawag dito, pag mag-cut na kayo, medyo lalagyan nyo lagi ng allowance para alam nyo kung paano. Yan ang gaganda. Mga pambata. Kaya, ito lang muna ang inano ko sa inyo ngayon kasi
Katatapos ko lang manahi ng, yun nga kahapon na tinahi ko, na may part 1, part 2. Kaya, tiyaga muna tayo dito. Yan. Kasi, para lang matutunan ninyo kung paano. Yan o. Ang dami. Sa bestida, ganun din o. Ayan, ang bestida. Ayan, yung sinasabi ko, ito yung tax. Tax yan. Para magkaroon ng kurti ang katawan. Dito. Yan o. Yan. Doon mo yan itutumbok sa may didi mo. Sa may didi. Yan. O, angkat ng liig ng harap. Iba sa likod. Yun. Ito na yung manggas. O, may kurti talaga. Ganyan ang ginagawa ko. Kaya, dapat ito ay pag-aralan nyo. Mag-cut muna kayo sa Manila paper para matutunan nyo mag-cut ng mga damit-damit. Kagaya no, itong blouse. Ayan. Blouse yan. Matututo kayo. Kasi, intindihin mo yung pag-cut ng mga paano. Ayan. Ito yung may kwelyo. Ayan ang pag-cut ng may kwelyo. Alam ko marami kasi mga pang-opisina to. Ito yung pang-ilalim. Tatapal mo yan dito. Yan. Para pag tinupi mo ng ganito yung collar, yun na yun. Yung mga pang-opisina yan. Yan ang mga cut. Diba? Yung parang mga Amerikana. May cut talaga yan siya dyan. Duduktungin mo na yan dyan. Sa braso. Kaya, tiyaga-tiyaga muna tayo dito. Marami ka ditong matutunan. Pati bag. Dito ako kumuha ng, ayan yung sa pantalon. Magkaiba ang harap at yung likod. Kaya, dito matututo ka talaga kung paano. Kasi ito lang ang pinag-aralan ko. Hindi talaga ako nag-aral manahi. Pero, dati talaga lumalaban ako sa tahian doon sa mga, hindi ako namasukan. Namasukan siguro ako mga 2 linggo sa pabrika. Pero hindi ako nagtuloy dahil mahina ang kamay ko kumilos. Nagsarili lang ako. Yan, pwede naman kayo magsarili. Maganda yung wala kang amo. Diba? Yan. Ayan na siya. Dito, yung mga ganyang blouse, ganyan. Makikita mo na yun doon sa pattern. Hahanapin mo na lang yung number lagi. Kagaya nito, ayan o, number niya. 220. Lahat yan meron doon sa pattern. Kasi dito nila ginawa para kailangan meron silang pattern. Ayan, sariling style niya. Siya lang ang gumawa niya. Nilagyan lang meron kang mabibili sa kasing ganyan. Para lang maiba. Hindi yan tela. Ikaw nang nagyayari niyan. Ikaw nang maglalagay. Parang style. Ayan. Ganun lang. Diba? Ang gaganda. Ayan. Ayan, mga bag na yan, pinagdaanan ko na yan. Nako, kagaganda. Yan. Ito garterize ito eh. Parang tukong ang style niya. Maluwag lang. Yan. Diba, diretso. Yan, garterize. Dadagdag ka na lang dito para sa garter. Saka yung pagkat ng sa may puwet, kailangan malalim dito, mataas dito. Pababa ng ganito sa may bewang. Ito lalagyan mo ito ng taas. Taas kasi 'di ba, matambok nga yung puwet natin. May may laman, kaya ganun ang cut. Tapos pagdating sa harap, ayan lang siya, tuwid lang. Maganda ang hubog niyan. Kaya ito
pag-aralan nyo. Bumili kayo ng catalog. Magtanong lang kayo sa akin at sasagutin ko kayo ng mga itatanong nyo sa akin. Kaya sana malaman na rin ninyo kung paano ang paggamit ng catalog. Ito ay idea ko na dapat matutunan din ninyo. Kasi kailangan mayroong kaalaman tayo sa paggamit ng catalog. Pareho din yan ng pag-aaral. Diba? Nag-aaral tayo, may libro, may teacher. Kaya ngayon ako ang teacher nyo. Ang libro natin ay catalog. Diba? Sige, dito na lang muna. Sa susunod, ay meron pa rin tayong pag-aaralan. Kaya lang, huwag makakalimot. Magpindot-pindot. Pindutin ang click the bell button. At i-share at mag-like. Yun lang naman ang hinihiling ko sa inyo. At huwag mag-i-skip ng ads. Yun ang importante. Huwag mag-i-skip ng ad. Kasi karamihan sa atin, para lang nag-aapura ka, pinipindot mo agad, skip agad. Huwag. Tapusin mo muna yung ads kasi yun ang importante. Sige, bye-bye na muna.